health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at lalo na po sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. At sa mga nakikinig at lalo na po sa mga nanonood po sa social media accounts, at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel po na Hilda Ong Agarang Serbisyo Lady. Ayan po. Yan ang ating YouTube channel. Yan, Hilda Ong Agarang Serbisyo Lady. Mag-subscribe po kayo dahil marami po kayong mapapanood na very informative po ating YouTube channel. Ang tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon dito po sa YouTube channel Hilda Ong Agarang Serbisyo Lady. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay May 13, 2025, araw ng Martes. Tatalakayin natin ngayong umaga ang isang seryosong isyung pangkalusugan na patuloy na tumatama sa libong-libong Pilipino, ang chronic kidney disease o CKD at ang mahalagang papel ng dialysis center sa buhay ng mga apektado. Batay sa datos mula sa DOH o Department of Health, ang sakit sa bato ay isa sa 10 nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Sa katunayan, isa sa bawat 10 Pilipino ang may problema sa kanilang mga bato. Ang CKD ay ang unting-unting paghina ng kakayahan ng ating mga kidney na sasalain ang dumi at labis na tubig sa ating katawan. Maaaring wala itong sintomas sa simula, ngunit sa kalaunan, maaaring humantong ito sa end-stage renal disease na nangangailangan na ng dialysis o kaya ay kidney transplant upang manatiling buhay ang pasyente. Sa kasalukuyan, libong-libong Filipino ang sumasailalim sa dialysis 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Kaya mahalaga ang maagang pagsusuri, malusog na pamumuhay, at wastong kaalaman upang maiwasan ang CKD. Iwasan ang labis na pagkain na maalat, paninigarilyo, labis na pag-inom ng gamot na hindi nire-reseta. Kasi marami dyan, ang nakikita ko parang bodega sila ng mga gamot eh. Ang dami nila tinitake ng mga gamot, lalo na kapag sinabi ni kapitbahay, sinabi ng kumpare, o narinig na nila. Tapos bibili na kagad sila. Lalo mga food supplement, iniisip mga food supplement, nakakasira diyan kung sobra. Kasi hindi na nakapagpahinga na yung kidney sa pagsala. At ito ang karamihan ang hindi nila alam. At yung matagal na hindi paggamot sa diabetes o high blood pressure na pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney. Maging mapagtadyag sa sarili, magpatingin agad kapag may sintomas gaya ng pamamaga ng paa, madalas ang pag-ihi sa gabi at pagkapagod. Papalag tayo ngayong umaga dahil makakasama natin sa ating programa si CJ Luis mula sa Dialysis Philippines. Magandang umaga, CJ! Magandang umaga din po, Doc, at maraming salamat po sa opportunity na ito na mas lalo pa po nating madala yung awareness sa lahat po ng mga Pilipino na kailangang malaman ang karamdaman to. Yes, kaya nakilala ko si CJ nung Sabado, nung umattend. Actually, hindi talaga ako kasama doon sa PAPO. Ano ibig sabihin ng PAPO, CJ?
Ito po yung pinaka-umbrella organization po ng lahat ng mga patients organization. Ang ibig sabihin po ay Philippine Alliance of Patients Organizations. So, ibig sabihin, dito sa PAPO, lahat ng klaseng sakit, nandun miyembro kayo Yes doon sa po. PAPO. Yes po, lahat po ng mga organization na nagre-represent ng bawat karamdaman po, katulad ng mga cancer, CKD, under po siya ng PAPO. Para sa kaalaman ng publiko, ano ang naging paunahing sanhi ng iyong pagkakaroon ng CKD? Actually, hindi naman po matukoy din ng doktor ko, pero kung tatanungin mo po yung lifestyle ko, kasi ang totoo po niyan, hindi po na biopsy yung kidney ko. So, it was CKD5 secondary to chronic glomerulonephritis na marami pong dahilan, katulad po ng siguro lifestyle, infection, possibly hypertension, pero definitely not diabetes kasi wala pa akong diabetes. So possible po na sa lifestyle ko siya nakuha kasi nag-work po ako ng matagal sa business process outsourcing, so BPO, which is a very stressful job, and I developed some habits na talaga namang nakakasira ng kalusugan, katulad po ng pag-iinom at paninigarilyo. Yun po. Aside from pag-iinom at paninigarilyo, ano naman ang kinakain ninyo? Ako po, hindi po ako mahilig sa maalat. Yun po yung masasabi ko. So, it's just a normal thing po na pagkain para sa akin po. Normal breakfast. Pero sometimes, kapag ka masyadong nagmamadali ka na, syempre magdedelata ka, gano'n. At kumakain din po ako ng noodles, pero hindi po ako gano'n kahilig. Pagdating po sa drinks, coffee po talaga yung pinaka-drink ko. Tapos, syempre, alak, gano'n. So talagang more on sa alcohol ka? Opo, kasi parang ginawa ko siyang pampatulog eh. Paggabi po, para magising ako, kape, tapos sigarilyo, then sa morning, para makatulog ako, alak po siya, yung iniinom ko. So ginagawa mo ba yan araw-araw? Dati? Nung una po, mga way back 2014, nung nag-start po yung gano'n na vice ko, siya, parang pa isa-isa lang, gano'n, once a week, hanggang sa dumami at naging mas stressful yung trabaho ko po. Ayun, halos araw-araw ko na siyang ginagawa, and siguro mga 2 years po bago ako tuluyang ma-diagnose ng end-stage renal disease, parang halos araw-araw ko na siyang ginagawa na umiinom. Tapos yung sigarilyo naman, siguro mga 5 sticks po siguro per night. 5 sticks per night? Pero sa daytime? Siguro mga 2, ganun po. Daytime yung kumbaga yung after ng pagkain mo, after lunch. So, di na kasi pang nighttime ka, no? Opo, nighttime po ako. Pag sa umaga po, na yan, after kung lumabas ng work, in the morning bago mo mag-yoyosi, ganyan. Pero pag sa bahay na, hindi ako masyadong nag-yoyosi, bihira lang. At CJ, curious ako, kasi nakikita ko to sa mga nakakasama ko kapag kami ay magkasama sa kumakain kami. Tapos after that, nakikita ang magsasabi sila, Doktora, alis lang ako sandali Sabi niya, break muna ako. Alam ko na, pupunta kung saan na sila pupunta. Ang tawag ko, ang laging biro ko sa kanila, wala na kayong oxygen, kailangan nyo magpa-oxygen na. Yan ang laging biro ko. So, ang tanong ko, CJ, bakit kinakailangan right after meal hindi nila pumunta sa labas at manigarilyo? Ano ba ang nararamdaman ninyo? Bakit right after meal kinakailangan magsigarilyo? Parang, kung babalikan ko yung experience ko, parang nakakaramdam po ako ng relief. Ganon. At saka parang, yun na yung pinaka-dessert mo eh. Mayroon siyang kakaibang ipinaparamdam sa katawan mo, like excitement, ganun, after mong kumain. Hanggang sa parang nasanay ka eh. Part na siya ng cravings mo after mong kumain. Parang ganun po. Ilang taon ka na nung nakaroon ka ng CKD? Mga 31. 31? Yes po, 31 years old. So, nung time anong nangyari sa'yo bago mo nalaman na nakaroon ka ng CKD? Well, it's basically po sa mga symptoms ko, no. Nung time nag-start po ito nung time na lumipat ako ng work.
and during the physical examination, and lumabas po na nagkaroon ako ng UTI, tapos malabo yung mata ko. So I was referred to a doctor. Yun po yung pinakaunang nakita. Then nung pumunta po ako sa doktor, syempre mayroon po yung chine-check na vitals. Doon nakita na mataas yung blood pressure ko. Yun. Tapos syempre may UTI din po ako na kailangang gamutin. And then yung blood pressure ko, hindi pa niya ako binigyan ng gamot, baka daw pagod ako, gano'n. Pero as the time goes by po, ang kasunod na nakita na mataas yung blood pressure ko was I was supposedly donating blood. So magdo-donate po sana ako ng blood, pero doon nakita na mataas yung BP ko. So disqualify po ako. Yan. And then sa work na po, lagi na po ako nasa clinic dahil nga yung pagsakit ng bato ko, ng ulo ko, and mataas nga po yung BP ko, mga around 150, 160. Binibigyan nila ako ng gamot para bumaba siya. And then pumunta na po talaga ako sa IM. So si IM naman, binigyan na niya ako ng iba't ibang klase ng pang high blood po na gamot, pero hindi po siya nakokontrol until pumunta na po ako sa isang doktor sa Medical City sa Ortigas. Ganon din po yung nangyari hanggang sa binigyan niya ako ng further test sa kidney at doon na nga nakita na mataas po yung aking creatinine. Tsaka mababa na yung function niya. Nasa na siguro, mga 8% na lang po yung function ng kidney ko, which is showing po na stage 5 na po talaga nun. Kaya nung sinabi sa inyo, doktor, na meron kumbaga meron ka lang nitong CKD, paano ang pagtanggap mo na meron kang ganung sakit? Well, yung IM po na yun, yung cardiologist, nirefer ako sa isang nephrologist, isang magaling na nephrologist. Siya ay parang isang motherly ang kanyang aura. Kahit na gaano po ka-soft yung pananalita niya, natakot po talaga ako sa pagbanggit niya ng dialysis. And I was about to stand na talaga na nakapoint na ako sa pintuan para lumabas. Then parang very comforting siya na sabi niya, ganito muna, bibigyan muna kita ng gamot kasi masyadong mataas ang uric acid mo. Let's see kung bababa yan. Ganun po yung mga sinabi niya sa akin. At kung magda-dialysis ka man, maaring sa panandalian lang yan para bumaba. Ganun. And what happened was, siguro mga 1 month na kahit sinabi ko po sa aking pamilya, parang they are completely blank. Like they do not know what the disease is. Kung ano yung implikasyon nun sa akin. And mga 1 month siguro na balisa ako, hindi ako makakain. And I was also working at the same time na may kausap ako sa phone dahil nga BPO ako. Ay umabot po sa point na parang naiiyak na lang ako. Minsan hindi na ako makapagsalita. But then sabi ko ayoko nang bumalik sa doktor kasi baka naman gumaling na mawala ng ganon. But the problem was, in 3 months time po, lumala yung mga symptoms ko eh. Nagkaroon ako ng mga maraming pasa sa katawan, madalas akong nahihilo, naku-confuse, wala akong naiintindihan sa lahat ng naririnig ko. Hindi na ako makakain, nasusuka. Yun, hanggang sa bumalik na ako sa nephrologist, pero sa ibang nephrologist naman po. Ayun. So talagang yung nung time nung in denials ka, hindi mo matanggap, 'di ba? Okay. And then nung time nung sa pamilya niyo, ikaw ba ang since ikaw yung nagtatrabaho, ikaw ba yung tumutulong sa pamilya ninyo kapag ikaw ay let's say nakatanggap ka ng sahod mo? Ikaw po ba ay parte pa sa pamilya na tumutulong? Well, nung time po na na-diagnose ako noon, mga na po kami, mga adult na po yung mga kapatid ko. Lahat po yung mga nagtatrabaho na. Sometimes, long before, yes, I help my siblings, pero nung mga time na na-diagnose na ako, they are all capable naman na po. So, nung time nung talagang hindi mo na alam ang nangyayari sa iyo. So, isinugod ka ba nila sa ospital o may alam ka pa na tinanggap mo na kailangan mo na magpa-hemodialysis? Conscious pa rin naman po ako, kaya lang sa sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Actually, sobrang bigat na rin ng katawan ko eh. And maaring yun na yung epekto po ng mababang red blood cells. Mabigat yung pakiramdam mo, para kang nagbubuhat ng bigas.
Yan. Ano na rin po talaga, sinabi ko na rin sa mga kapatid ko noon na ganito na yung nararamdaman ko. And they are they were really willing to help. Yung isa ko ngang kapatid na nasa Baguio, siya talaga yung nagbigay sa akin ng budget para magpagawa ng lahat ng test at kung kailangang bumili ng gamot, yun yung gagamitin ko na pambili ng gamot. At ilan beses sa isang linggo ang iyong hemodialysis nung nag-start ka? 3 beses po. Like 4 hours beses every session. na Yes po. Opo, 3 po talaga. Kasi halos hindi na rin po ako umiihi noon. Noong mga time na yun, siguro paunti-unti na lang po talaga. And then in 3 months time, totally hindi na po ako nakakaihi. Tapos, sino naman, at that time, how much ba ang sinasagot ng PhilHealth? At that time po, sa 2,700 pa lang po yung sinasagot ng PhilHealth. 2,700, and then how much ang yung cash out? Ang cash out ko po, siguro, kasi bago pa lang po ako noon at hindi pa ako aware masyado sa mga medical assistance. So, I was paying for the Ipovitin, yung injection para sa hemoglobin na 3 times a week. It was 700 pesos per session. Tapos yung iba pa pong mga gamot, siguro umaabot din ng mga 2,000 plus. Ang cash out ko po mismo, copay sa session mismo is 300. No? So 300 plus yung 700, 1,000 plus na kagad po yun per session ang kina-cash out ko. So kung sa isang linggo po, so kung sa 3 times... Nung nag-start ka na mag-hemodialysis, kamusta ang trabaho mo? Huminto ka o habang nagda-dialysis sa either sa gabi, sa araw nagtatrabaho ka? Ano po, hindi po muna ako nagtrabaho for 3 months from the time na na-diagnose ako at nag-start ako ng dialysis. 3 months po yun. 3 months yun. Paano naman yung pagsagot, sino tumutulong sa gastusin? Mga kapatid ko po, pamilya ko po. So ano yung unang nararamdaman mo na syempre hindi ka na makapagtrabaho, tapos syempre kailangan mo ng tulong ng iyong siblings. Ano yung unang naramdaman mo? Kasi alam mo, CJ, kaya mabuti na lang na itong dialysis PH niyo, pwede kayong mag-share sa ating programa dahil dumarami talaga ang mga nagda-dialysis. Nung time ako ay PCSO consultant, so talaga umiikot kami at ang tawag ko nga sa inyo, mga classmate. Kasi, dialysis sa iyo, sabi mo, 3 times a week. For sure, yung mga kasabayan, no, baka sila din, di ba? So yun sila mga nakakasalumuhan mo. Pero ang nakikita natin na dumarami talaga ngayon, hindi nababawasan eh. Dumarami talaga. Actually, ilan na kayong miyembro ngayon sa Dialysis PH? Mga nasa 80,000 po. 80,000 plus po. Nasa 80,000 plus na. So, since na sabi ninyo na meron na kayo ditong dialysis PH, paano ninyo, let's say, kunwari, may nanonood sa atin ngayon o mga nakikinig sa atin ngayon na in denial. So, ito kasi talagang pag-usapan natin to, hanggang talaga makapagbigay tayo, CJ, ng tamang impormasyon sa mga nakikinig nanonood na unang-una, lifestyle. Pero sa iyo, based sa kwento mo, nakikita ko, more on high BP ka. Kaya nasira yung kidney. Plus yung lifestyle mo, sabi mo nga, naninigarilyo ka, umiinom ka ng alcohol. So yan ang isa sa yung pinaka talaga nakaka-damage ng kidney. So ano ang reaction niyo nung sinabi ng doktor na kailangan na talaga subailalim ka na ng dialysis 3 times a week? Well, nung time po kasi nun, sobra nang malala yung nararamdaman ko. So, let's go. Ganun na po ako eh. Let's go na kasi hindi ko na rin kaya eh. Baka mas malala pa yung mangyari sa akin. Kaya nag-go na ako sa dialysis. But then, as the time goes by po, na-realize ko na na pala siya, lifetime na pala siya.
Kasi, Lifetime. yeah. Kasi nung una kasi, ang sabi ay, let's see kung ano, bababa yung Crea mo, mag-aayos yung kidney mo. Kaya lang, hindi na po siya umayos. Like, I stayed at stage 5. Wala na po talagang chance. Kaya, lifetime po talaga siya. Ano naman ang hamon ng iyong hinaharap aspeto siyempre sa financial, emotional, at physical? So, nung nag-start ka na magpa-dialysis, kumbaga, anong pakiramdam mo? Depressed ka ba? O, kumbaga, nakaramdam ka na ng sisi, sana hindi ko to ginawa noon, sana yun nga, sana nakinig ako sa mga payo ng mga kaibigan, lalo na sa doktor. So, ito ay may magagawa pa ba nung time nung ikaw ay nagda-dialysis na? Stage 5 na po kasi wala nang magagawa dun eh. Pero, ang kaya na lang po natin kasing gawin ngayon na hindi natin maaaring iasa sa doktor ay yung pag-aalaga sa ating sarili, katulad ng ating mental, spiritual, and all the other things, yung emotion po natin. Kailangan po nating alagaan yan. Ngayon, you've asked po kung ano yung naramdaman ko nung panahon na yun na nag-start ako ng dialysis. Sobra po akong down. Like, yes, totoo po yan na lahat kami dumadaan sa depression. Kasi unang-una, finances, tapos yung physical naming nararamdaman sa katawan namin, like, we always feel discomfort. Yan, hindi kami nakapagtrabaho. Siyempre, bababa yung tingin namin sa sarili namin, di ba? Lalong-lalo na po kung nasanay ka na independent or breadwinner sa family. Tapos hindi mo matanggap na ikaw na yung umaasa sa kanila. Kasi parang ganito yung nangyari sa akin eh. I've always been independent for a long time, and then all of a sudden ako na yung naging dependent sa kanila. So, at the same time, long ago, I'd like to help my siblings para sila umangat. But then, nung time na yun, na-realize ko, ako pala yung nagda-down sa kanila na ngayon. Like, nawala po yung mga savings nila para matulungan lang ako sa mga kailangan ko. Oo, kasi ano ka pa lang eh. Sabi mo, 31 years old ka pa lang nung time na yun. Totoo. Tapos napagin po sa akin, gaano ka katagal nag-undergo ng hemodialysis bago ka naka-kidney transplant? 3.5 years po. 3.5 years? Yes po. So, out of 3.5 years, talagang sa mga siblings mo talaga tumutulong sa iyo. Plus, ang alam ko, di ba, ang ginagawa ninyo, kasi malaki pa ang cash out nyo, sabi mo, nasa 2,700 lang ang PhilHealth. So, pumupunta di ba, isa ka rin ba na pumupunta sa LPCSO, DSWD, sa ating mga politicians, para makahingi? Kasi kumbaga, dati na-interview ko isa sa kasama ninyo, let's say ngayon, nakasalang kayo. Habang nakasalang kayo, iniisip na naman ninyo, sana naman nakukuha ng pera para pangbayad ko sa next na session. Ganun din ba ang naramdaman mo rin? Noong una po kasi, mayroon po akong partner noon. At kadamihan naman po ng kailangan ko po halimbawa sa paglalakad po ng medical assistance, siya po yung madalas na naglalakad noon at saka naghahanap kung saan pwedeng humingan ng medical assistance. Tapos, syempre, yung may other financial need, pinoprovide po ng aking mga kapatid. And although 2.7 lang po yung sinasagot ng PhilHealth noon, nung natuto naman na po kaming maglakad ng medical assistance sa mga ahensya ay nabawasan naman na po yung gastos. Ngayon, after 3 months ko po, yung first 3 months ko naman po ay nakapagtrabaho na po ulit ako. So, at least yung mga basic needs ko po ay napoprovide sa sweldo ko, and all the other things like yung sa gamot, sa guarantee letters po, at saka sa tulong po ng aking mga kapatid po. Ibig mo sabihin, sa daytime ka ba nagtatrabaho and then sa gabi ang iyong dialysis? And lumipat po ako ng work noon, nung mga after 3 months na yun. And may God's grace po ay maganda naman po yung naging trabaho ko, pang umaga siya. And very flexible naman po. So, nadadala ko rin po yung laptop ko habang nagda-dialysis ako, nag-work po ako. So, alam ng iyong employer? Opo, alam po ng employer ko. So,
kapag depende sa gabi, nagda-dialysis ka. And then pagkagising mo ng umaga, hindi ka ba nalalata, nangihina, na kaya mo ba magtrabaho? Madalas po na mahina yung katawan, pero kailangan po kasing magtrabaho eh. At yung schedule ko naman po sa sa dialysis, minsan umaga, minsan tanghali, minsan hapon. Depende po. Depende po siya. Minsan kasi nagre-request ako na i-move yung schedule. Depende sa bagong client na ako binibigay sa akin. So, ganun naman po. Very flexible and mabait naman po yung sa center namin. Ganun. And then, sino ang naging donor mo? Kasi syempre, bago ka mag-kidney transplant, hahanap ka ng donor. So, sino ang nakuha mong donor para makapag-kidney transplant ka? Actually po yung naging successful yung brother ko. So, dalawa po silang nag-undergo for workup process. So, yung workup po, ito yung preparation namin para sa kidney transplant. Kung saan dito dinedetermine kung magmamatch ba kayo at walang problema po sa donor. So, yung una po, yung sister ko muna. And they found out nga na mayroong protein yung ihi niya. And so, hindi na namin tinuloy kasi ang sabi po ng doktor, if ituloy pa namin yung kidney transplant, maari kasi siya naman yung mag-dialysis in the long run. So, hindi na namin tinuloy at na-monitor naman po siya, no? Naging okay naman po siya after the following checkups na okay na siya. Pero pinalitan na siya ng brother ko. At yung brother ko naman po ay may nagkaroon ng fatty liver. And then from that time on ay nag-diet po muna siya bago siya i-clear sa liver. And from the time on naman po ay naging na siya, talagang health conscious na rin po siya sa kanyang katawan. So naging successful po yung transplant namin last year, April 2024. So kasi since ang brother mo, so isang kidney na lang natitira sa kanya, the more niya kailangan na maingat sa yung sa lifestyle niya. Ingat sa lahat ng kinakain niya, iniinom niya, yung sa wag mapagod, di ba? Apo. Pero nabanggit mo rin sa akin last Saturday na after ng iyong kidney transplant, ito for how long ka kumbaga after the kidney transplant, how long ka naging kumbaga hindi mo na kinakailangan mag-dialysis? After po ng transplant ko, hindi na po ako nag-dialysis na. Like, putol na po agad siya. Kasi gumana kaagad po yung kidney na binigay sa akin. Pero, di pa dati-rati, ang ginagastos ninyo sa yung dialysis center, kada session, di ba, may bayad yun. Pero pagka dito naman sa kidney transplant, kasi ito ang hindi alam ng karamihan, akala nila, ay gusto ko magpa-kidney transplant para hindi na ako nahihirapan sa yung binabayaran ko 3 times a week. Pero meron naman isa pang babayaran. Ito ay anti-kidney rejection. Ano mas mabigat? Yung, kumbaga, parang naka-installment ka 3 times a week. If you every session, saka ka magbabayad. Pero itong kidney transplant, anti-kidney rejection naman, di ba mahal ito? Totoo po. Mahal po yung anti-rejection. Pero depende po ito sa pagtanggap ng katawan po ng mga pasyente, yung mga recipient, no? Sa akin po personally, kung pagbabasehan natin yung bigat ng gastos ko nung nagda-dialysis ako versus now, mas mabigat po talaga yung gastos ko nung nagda-dialysis pa ako. Siguro inaabot ako sa isang buwan, mga 50,000 pesos yun. So, pero po, on my first month, after kong discharge sa hospital ng kidney transplant, ay on the first month, kasi marami pa akong masyadong iniinom na gamot like antiviral, antifungal, plus yung anti-rejection. So, mga nasa 40,000 plus siya. And then the second month, naging 26,000. And on the third month, na lang siya, mga 15. Tapos after, yung dito naman sa so, dito since nakakapagtrabaho ka, di ba? So, mas hindi ka na mahihirapan. Pero, tuloy pa rin ba ang suporta ng iyong siblings para dito how much muna ang ginastos mo dito sa kidney transplant? Sa kidney transplant po, nung ma-discharge po ako sa hospital, wala pa akong binayaran. Like, siguro 8 days lang po ako sa hospital. And
Approved naman po ako sa Z package ng PhilHealth na 600,000. So, bali cover lahat. At sa professional fee naman ng mga doktor, wala po yung bayad dahil po ako under ng social service. Kailan ka pumasok sa ano? Kailan ka naging miyembro ng Dialysis PH? Yung bago ka na dialysis o nung time nung nagda-dialysis ka na may nagsabi sa iyo sa mga classmate mo, "Uy, mag-join ka dito sa sa Dialysis PH para magtulungan tayo." Ano po, mga 2022 siguro. Actually, yung ex-partner ko po talaga yung una po kasi siya nagre-research about dun sa sakit. Tapos, naging kaibigan niya sina Sir Ray. Ayan. And then from there, parang naging na rin po kami, admin. Like, parang nag-invite nun si Sir Ray para magkaroon ng bagong admin po sa organization. So, nag-join po kami nung mga 2022. So si Sir Ray ang talagang si Sir Ray ang talagang umaalala. Si Sir Ray din po ba ay dialysis patient din o hindi? Dialysis patient pa po siya. Sa ngayon po ay naka-pending po siya for cadaver. So talaga kapag ang miyembro ng Dialysis PH, talagang lahat kayo, pati mga officers, lahat yan ay nag-undergo ng hemodialysis. Not necessarily po. Kasi yung grupo po na yun ay binubuo po ng lahat ng tao na maaaring related dun sa disease. Katulad ng yung mga pasyente mismo, yung mga nag-kidney transplant na, at yung pong mga companion po ng mga pasyente. Katulad po ni Sir Vince, ni Sir Vince at saka ni Sir Ray po, yung kasama po natin nung Saturday. Sila po ay kamag-anak po ng mga pasyente. Sila mga kamag-anak, pero hindi sila mismong pasyente. Hindi po. Akala ko kapag doon sa PAPO, kasi doon sa pangalan pa lang, Philippine Alliance Patients Organization, dapat mga pasyente lahat. Hindi naman po, pero they are somewhat parang related dun sa sakit na yun, mga kamag-anak, ganon, pasyente, ganon. Kasi kung pasyente lang po kasi talaga yung asahan natin, alam na po natin na mahina yung katawan ng mga pasyente. So how are we going to push through our advocacy kung mahihina yung mga katawan ng lahat ng mga miyembro? Itong kidney transplant mo, ikaw ba nagsabi sa akin na hanggang ngayon successful ba itong kidney transplant mo? O nabalik ka sa hemodialysis? Ay, hindi po. Successful po siya. Ano pa lang po ako, 1-year kidney transplant. And so far, great naman po yung aking mga laboratories. So far, okay lahat ang iyong laboratories? Okay naman po siya. So, dito naman, nung ikaw ay na-kidney transplant na, ano na naman ang lifestyle sa iyo? Binago mo na lahat ang iyong lifestyle? O during the hemodialysis pa lang, binago mo na lahat? Nung hemodialysis kasi, kakaiba yung cravings ng nagdadialysis, Doc. Kaya nung panahon na yun, siguro mas matakaw akong kumain noon. Ngayon, kahit ngayon, mayroon ako mga cravings na gano'n, katulad ng gusto kong kumain ng mga street foods, hindi pa ako makakain kasi inaalagaan ko yung katawan ko. Gusto kong kumain ng mga delata, ng mga processed foods like katulad ng mga sausage or hotdog. Talagang pinipigilan ko po yung sarili ko kasi unang-una sa lahat, ang promise ko po talaga ay alagaan po yung kidney ko. Kasi ito po ay like an extension of my life na binigay ng Panginoon. So ngayon, parang normal ka na. Saan ka na pwede pumunta, regular yung pagtrabaho mo, and at the same time, nakakatulong ka na sa pamilya. Opo, pagdating po sa pupuntahang lugar, depende po yan kasi I'm very much conscious kung anong lugar ang pupuntahan ko, kung malinis ba siya, kung may malinis pa siyang palikuran, unang-una po. Kasi kami pong kidney transplant ay madalas na mag-CR dahil kailangan namin uminom ng maraming tubig. So, unang-una po yun ang tinitingnan ko, kung gaano kadami ng tao at kung ano yung health ng mga tao na makakasalamuha ko. So, kung sa isang lugar may nakita ko na ubo ng ubo or they don't care about other people, hindi sila nag-face mask, gano'n, iiwas po ako. So, pero kailangan naka-face mask ka? Opo, kailangan pong mag-face mask, laging maghuhugas ng kamay, at laging may dalang alcohol.
Ano naman ang nais mo ipahatid sa pamahalaan, lalo na sa PhilHealth, tungkol sa dialysis, sa mga napapadialysis? Itong itinaas ng PhilHealth sa 6,350, ito po ba ay sapat na sa mga kasama mo? Marami naman pong nag-feedback na nakaka-cover na yung kanilang mga kailangan, pero depende po siguro ito sa complication ng mga pasyente. Pero of course, yung 6,350 na coverage is so much more better than what we had before. Tapos cover na yung 156 sessions. Sobrang ganda na po ng benefits na to. Meron lang pong ibang mga hospital na sobrang ano pa rin masyadong mataas maningil. Tinataasan po nila yung mga presyo. Ganon, para lang makakuha na, alam na natin, yung mga cost, ganon. And siguro, sana, kung mayroong batas na pwedeng maipasa para magkaroon ng ceiling yung mga prices ng mga medical devices, possibly, o yung mga service na pinoprovide ng mga centers or hospitals. Yan. And, of course, nagpapasalamat po kami sa PhilHealth sa pag-engage po ng mga patients organization para marinig yung actual na experience ng mga pasyente. Kasi kung aalalahanin natin, nagsimula nung nakaraang president ng PhilHealth natin, yung nakaraang president po, marami po talagang increase ng benefits. President Ledesma? Yes. Sorry, makakalimutin po sa pangalan, pero na-encounter ko na rin siya personally last year. Napakadami po ng mga ng improvement. Yun, kaya pinagpapasalamat namin yung pakikinig nila sa mga pasyente at sa bago po nating president na si Doc Mercado na na-encounter natin noong Saturday. Ayun. At syempre po sa pamahalaan, siguro po mas maganda kung makikita niyo po yung sitwasyon ng mga pasyente. Nakakayak. Sobrang hirap po. Sana matutupad na yung Universal Healthcare Law na makakover na lahat. Kasi kung titingnan mo yung mga pila ng mga tao dito sa mga social services, grabe. Maghapon, pasyente nandoon nakapila mula umaga hanggang hapon, imbis na nagpapahinga sa bahay at nagpapagaling. Yung mga kumpanyo nila, yung pamilya nila na imbis na nagtatrabaho para mayroong kasamang di ba, parang para mayroon silang income sa household. Wala, hindi sila nagtatrabaho. Pupunta sila, pipila sila sa DSWD kasi ang thinking namin ganito ita-trade off ko na lang yung 800 pesos na sweldo ko para sa 5,000 na makukuha ko sa DSWD. Parang ganun. Kailangan nilang i-trade off yung work nila kasi mas mababa yung gain. 5,000 makukuha ko sa DSWD for one day, pero syempre yung pera na yun gagamitin lang din po sa gamot ng pasyente. So parang doble-doble yung nawawala sa mga pasyente. Kaya sana po ay bilisan po natin yung pagpapatupad ng Universal Healthcare Law at sana po ay ibalik nyo na po yung pondo ng PhilHealth at sa PhilHealth po sana ay gamitin po ito ng totoo po talaga sa pangangailangan po ng mga pasyente kasi yung pondo na po yun ay para naman po talaga sa mga Pilipino. Oo, lalo na sa mga pasyente. Opo. Grabe nakakaawa. Ito paano naman? Since ikaw ay miyembro ng Dialysis PH at sa ngayon ikaw ay naka-kidney transplant na, so mas hindi regular ka pa rin ba nandun dito sa Dialysis PH na nag-guide, na tumuturo sa mga kasamahan mo? Ang isang tanong ko sa iyo, CJ, kapag ikaw ay nasa trabaho, dahil ngayon okay ka na, kapag nakakakita ka ng mga kasama mo na yun, after the office hour, mag-iinuman, tapos yung mga laging habang nagtatrabaho, may mga junk food, mga soft drinks, pinapayo mo ba sila o hinahayaan mo lang sila? Depende po ito sa personality ng tao. Kung close naman po kami, pwede ko siyang sabihan ng ganito, ganyan. Pero madalas gano'n naman po ako yung naninita na naka-junk food ka na naman, ganyan. Parang pag-uumpisa ka sa maliit na conversation, saka mo siya i-direct dun sa point na yun para magkaroon muna ng smooth conversation sa inyong dalawa. Kasi hindi ka naman basta-basta na biglang papasok at kakausapin yung tao na hindi naman kayo sobrang close, di ba? So, depende rin po yun. At ang mahalaga po ay
kahit pa paano ay pinupush po natin yung advocacy na through social media, no? Hindi natin alam kung sino makakapanood, pero hopefully talaga na mayroong taong nagbabago yung kanilang pananaw pagdating sa kanilang lifestyle. Sa lahat ng iyong pinagdaanan, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo bilang isang CKD warrior? Na yung pong ating kalusugan, yun po yung pinaka-importante pong asset na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, sa sarili ko pong experience, kahit nagtrabaho ako ng matagal, pero nung nagkasakit ako, parang nawala lahat ng pinaghirapan ko, and now I'm back to zero, like totally. Ngayong kidney transplant ako, I'm back to zero. So, life is just starting again for me. At anong yung mensahe sa ating mga tagapakinig at mga nanonood, CJ? Ang mensahe ko po sa inyo na lahat na nanonood ngayon, ano po ay pangalagaan po natin yung ating kalusugan kasi ito po yung talagang pinaka-importanting asset. Gaano ka man nagtatrabaho para makapag-ipon ng pera, makabili ng mga bahay, makapag-impok ng ari-arian, pero kung hindi mo inalagaan yung sarili mo, like na lagi kang nag-overtime, lagi kang stress, lahat ng yan mawawala sa'yo. So, work-life balance pa rin po talaga yung yung kanyang yung sekreto nito, no. So hindi pwedeng puro work lang. Kailangan mayroon ka ring buhay na iba at mayroon kang lifestyle na pinapangalagaan. At ano mensahe mo naman sa Dialysis PH? Siyempre po sa Dialysis PH, sobra akong nagpapasalamat nung binuo ito ng ating mga founders, sina Sir Ray, no? Tsaka yung mga ibang admins. Yung mga admins na pumanaw na po, marami na po yung pumanaw sa kanila. Sobra kaming nagpapasalamat kasi hindi lang to nagdadala ng awareness sa amin kung paano kami makakahingi ng medical assistance. Meron ding emotional support sa bawat, mula sa bawat miyembro, merong nag-share ng kanilang mga thoughts, gano'n. At dun kami nagkakaroon ng idea kung paano namin naalagaan din yung aming mga katawan. At syempre sa Dialysis PH support group, admins and officers na talaga pong nag-lobby pa po sa Senate, Congress para po increase yung benefits po ng mga dialysis patients at patuloy na makipag-ugnayan sa mga private organizations, sa government, sa PhilHealth, DOH para po mas mag-improve po yung mga serbisyo na binibigay po ng ating mga hospitals and dialysis centers po sa mga pasyente. Kaya sobrang salamat at ipagpatuloy po natin tong advocacy na ito para sa mas magandang healthcare system ng ating bansa. Maraming salamat CJ sa oras na binigay mo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At next Tuesday, meron na naman tayo makakasama mula din po sa Dialysis PH dahil ang gusto ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, mabigyan kayo ng tamang impormasyon, tamang lifestyle, dahil nasa huli ang pagsisisi. Maraming salamat CJ. At kaya mahalaga po ang maagang pagsusuri, malusog na pamumuhay at wastong kaalaman upang maiwasan ang CKD. Iwasan ang labis na pagkain ng maalat, paninigarilyo, labis na pag-inom ng gamot na hindi nire-reseta, at ang matagal na hindi paggamot sa diabetes o high blood pressure na pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney. Maging mapagbadyak sa sarili, magpatingin agad kapag may sintomas gaya ng pamamaga ng paa, madalas na pag-ihi sa gabi at pagkapagod. Ang kalusugan ay kayamanan. Huwag nating hintayin lumala pa bago tayo kumilos. Sa tulong ng sapat na impormasyon, suporta ng komunidad at pagtutulungan ng bawat isa, maaari natin mapababa ang bilang ng mga Pilipino na apektado ng CKD. Naway magsilbing inspirasyon ang naging talakayan natin kasama si CJ upang alagaan natin ang ating mga bato. Samantala, ang oras sa buong kapulod ng Pilipinas ay ganap ng 9:16 na umaga. Kautiyam sa Lakod Saki, sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, talakayin lang natin ng ilang mga mahalagang balita. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko
Serbisyo publiko